Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, There's TV, good evening. Ngayon pa lang na-miss na namin si Kimi. Much more pag mag-asawa na sila. Di lalong-lalo na di na namin makikita silang dalawa. There's talagang malulungkot kami na senior. Kaya there's hopefully dito pa lang na mag 2 weeks na wala si Kimi. Eto na miss na namin si Kimi. Kaya there's through you, please. Sana'y pauwiin na ni Paolo si Kimi at panoorin na lang namin siya sa It's Showtime para aalis yung pagkamis namin sa kanya. Kaya magbalik ka na sa Pinas kung tapos na ang training mo. Naawa ka naman sa amin, Senior Kimi. Love ka namin, Kim. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. So parang may 1 week pa po si Chinita Princess na mag-stay sa ibang bansa. Kaya ilang tulog na lang yun, Ginang Norma Dayag. Kung namimiss nyo man po siya, ganun din si Paolo, panoorin na lang natin araw-araw ang Di Alibay kahit papano, naibsan po yung pagkamis natin. Kasi para naman po yung training na yon sa next project nila ni Paolo Avellino. Meron na naman po tayong dapat abangan, Ginang Norma Dayag, kaya kampante lang tayo at kumalma lang. Konting araw na lang po ang ating ipagtitiis, makikita na natin si Kim Chu sa It's Showtime bago po sila lumipad papunta po ng world tour nila ni Paolo. Kaya sulitin natin every time na nasa It's Showtime si Kim Chu, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po at mabuhay kayo. Next comment, mula naman po kay Day Magiyat. Sabi niya, Good evening, Mr. Salitang inggit ng mga bashers yan. Hindi nakakabahala ang mga sinasabi nila. Sila yung nakakatakot at nababahala dahil ramdam nila yung lakas pa rin ng Di Alibay. Kahit pa rin sabihin nila na mababa ang ratings, okay lang yon. Meron at meron pa rin manonood at pinag-uusapan. Antay lang tayo, lalakas din yan. Huwag mawala ng pag-asa, tayo pa ba? Palaban ng Kim Pao, hindi yan binibigla. At yung mga bashers na yan, kinakabahan ng mga yan, kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi dahil yung idol nila na maraming kamag-anak sa showbiz, naiwan na ni Kim ng milya-milya na ang layo. Hindi na makakahabol. Tama ba tayo, Miss Dries? Yes, tama po kayo dyan, Ginang Day Magiyat. Yan lang talaga yung way ng mga bashers para po sirain at ibagsak si Kim and Paulo kasi wala na po silang maiisip na paraan. Kung baga desperado na po sila, kaya ganyan na lamang po yung ginagawa po nila. Kaya hayaan na po natin yung mga bashers na yan kasi kasama naman po talaga yan sa buhay ng mga public figure katulad ni Chinita Princess and Paulo. Lalo na ngayon, meron na po agad na bagong project si Kim and Paulo, pakabalik nila dito ng Pilipinas. Galing po ng world tour yun mga kakimpaw ha. Sisimulan na daw po agad yung project nilang dalawa ni Paulo. Kaya nga po agad-agad din po ang training ni Chinita Princess sa ibang bansa para nga naman po maging convincing yung magiging karakter or yung role niya sa bagong series nila ni Paolo Avellino. So maraming salamat sa komento, Ginang D. Magiyat. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa kaganapan sa Di Alibay kanina. So ang naabutan ko pong online viewers ng Di Alibay sa ABS-CBN YouTube channel ay pumalo po ng 252. Ito po ay during pag-aaway ni Paolo at ni Sophia Andres. At alam nyo ba mga kakimpaw, ito yung pinaka-intense sa pangyayari sa Di Alibay kanina, yung konfrontasyon between Vincent and Stella. Sabi nga po dito, ang galing-galing daw ni Kim and Paulo. Sabi nga ng ABS-CBN-PR, hindi napigilan ni Stella Kim Chu na maging emosyonal sa harap ni Vincent Paula Avellino sa gitna ng kanilang konfrontasyon matapos ang nangyaring
pagdumog sa kanila ng press. So grabe nga po yun kasi talagang may pag-iyak si Chinita Princess or si Stella Marie dito. Talagang ramdam na ramdam natin yung sakit na nararamdaman ni Stella Marie sa kanyang sitwasyon ng time na yon. At bukas nga mas intense pa po ang mga eksenang ating masasaksihan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol nga dito sa isang write-ups tungkol kay Chinita Princess na kung saan ay nakakatuwa lang marinig na isang multimedia idols na siya. Sabi dito, simula nung tanghalin siyang big winner ng Pinoy Big Brother 10 Edition 1 noong 2006, hindi na huminto ang pag-arangkada ng career ni Kim Chu. May tuturing siyang isa sa pinakamatatag at bankable na bituin ng kanyang henerasyon. Narito ang ilang mahalagang dahilan kung bakit nananatiling proyekto after proyekto ang status ni Kim Chu sa showbiz. 1. Ang Kim Chu brand ng work ethic, kilala si Kim sa pagiging sobrang disiplinado at masipag. Sa mundo ng showbiz, ang talent ay kalahati lang ng laban. Ang ugali at profesionalismo ang nagpapatagal sa isang artista. Maraming direktor at staff ang nagpapatunay na hindi siya mareklamo at laging handang ibigay ang 100% sa bawat take. Number 2, versatility. Kakayahang mag-adapt. Hindi siya nakakahon sa isang genre lang. Nag-evolve siya mula sa pagiging teen idol, rom-com queen, sana maulit muli, my girl, drama actress, tayong dalawa, inakapatid anak, horror princess, the ghost bride healing, host at performer as a Pet Showtime, digital content creator, matagumpay din ang kanyang YouTube channel at social media presence, connection sa masa, relatability. Si Kim ay may X-factor na malapit sa puso ng mga Pilipino sa kabila ng kanyang yaman at kasikatan. And syempre, loyalty din sa kanyang network, evolusyon ng love team, ang dami po mga kakimpaw kaya still namamayagpag pa rin ang career niya dito po sa mundo ng showbiz. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin itong nabasa ko po sa isang community post po ni Mami Tats. Sabi niya dito, sana totoo ito. Isa talaga akong tatalon sa saya pero maniwala lang talaga tayo kung ang mga kaibigan ni Kimi doon din sila Bella, si Angge, sila ni Vice. Sana totoo ito. Totoo o hindi man ako kampante na talaga sa Kim Pao dahil alam ko talaga na nagmamahalan ng Kim Pao dahil sa 3 yes ni Pao. Walang duda. So ano ba yung shinare ng isang netizen na yan? Mula ito sa post ni si Kikay, sabi dito sa caption, ayan din yung naisip ko, spotted daw sa airport si Jake Cuenca going France para kay PNK. A-attend daw wedding. Ito na ba yung gagulatin tayo? Last week daw yun nangyari. So, base dito, di umano daw ay spotted si Jake para daw attend ng wedding kay PNK. So, hindi ko sure yan mga kakimpaw, no? Pero 'di ba ito yung wish natin na sana nga magkatotoo na lang 'to mga kakimpaw or sana totoo na lang 'to dahil for sure ikakatuwa talaga 'to ng marami. Kayo ba mga kakimpaw, naniniwala ba kayo dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.